Showbiz Fanatics, GMA Network, abay bantay sarado na ang Tape Incorporated patungkol po sa paggamit ng titulong Itbulaga. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat at patuloy na nanonood, sumusubaybay at palagian pong dumibisita sa atin pong channel. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. And for today's video, eto na nga no, matapos po na maglabas ng statement ang GMA patungkol po sa issue or doon sa kaso na i-final ng TVJ against Tape Incorporated and GMA Network sa kasong copyright infringement case no sa Marikina Regional Trial Court, ay naglabas na po ng kanila pong statement ang GMA patungkol sa inilabas ng Marikina Regional Trial Court na kumbaga yung naging resulta po ng kaso. Sabi dyan, GMA Network said it will comply with the directive of the court on the airing of Itbulaga episode on its platform. The network released a statement on Saturday following the Marikina Regional Trial Court Branch 273 ruling dated December 22, 2023 that favored host Tito Soto, Vic Soto, and Zoe De Leon, or collectively known as TVJ, on the copyright infringement and unfair competition case against the network and its co-defendant Television and Exponent Production or Tape Incorporated. As such, the court prohibited Tape and GMA from using the trademark Itbulaga and EB and Itbulaga, the Itbulaga jingle, from its shows, the ruling said. GMA said it will comply with a court's decision. The network clarified that it was merely complying with contractual commitments under the airtime agreement with co-defendant Tape. Prior to TVJ's resignations from Tape last May 31, 2023, they were the hosts of Itbulaga that was shown on the noontime slot of GMA 7. Itbulaga was produced by Tape, which was a black timer of GMA 7 in July last year. TVJ started their own show titled EAT on TV5. For accuracy and clarity, the regional trial court clearly found that GMA did not commit any act of copyright infringement or unfair competition against the plaintiffs, as it was merely complying with the contractual commitments under its airtime agreement. So, sinasabi po dito, sa letter na ipinadala ng Marikina Regional Trial Court ay hindi po sila sumang-ayon sa TVJ o hindi po napagbigyan ng TVJ na kasuhan ang GMA Network ng copyright infringement sa pagpayag nito na umere ng 5 days or 6 days yung replays na nandoon po yung mga muka ng legit Dabber Cats ng TVJ without the prior consent doon sa mga nandoon sa napanood na yon. Pero according po dito, we will comply with the directive of the courts on the airing of Itbulaga's episode in our platform, it added. Sabi po ng GMA na kumbaga parang wala naman daw silang kinalaman dahil nagko-comply lang sila doon po sa black time agreement nila sa Tape Incorporated. So kung ano man po yung ilalabas ng Tape ay wala po silang kinalaman doon. Ang tangi lang nilang concern is talagang ibigay yung serbisyo na sila po ay may karapatang gamitin yung airtime na kanila pong nirerentahan with that particular network. Kaya naman po according po sa korte, ay wala pong any danyos na hiningi ang TVJ against Tape. Tapos hiningian po nila, or wala pong hiningian sa GMA ng TVJ, hindi nila hiningian ang GMA ng parang danyos, no? Pero ang Tape po ay 21 million ang kanilang hinihingi, pero ang inaprobahan lang po ng korte ay 3 millions only. So, isa rin sa mga talagang ipinangako po ng GMA Network na susundin po nila yung directives. Kumbaga parang hindi nila papayagan ang Tape Incorporated na magpalabas ng any replays na mga palabas doon po sa black time agreement po nila, doon po sa airtime na meron po sila or any platform na meron po ang GMA na ipinapagamit dito sa Tape. Hindi po sila papayagan at babantayan po sila ng GMA Network doon po sa pagbagay na yon. Kumbaga parang meron na accountability or accountable ang GMA
na kapag po lumabas yung mga old videos na naroon po ang TVJ at ang legit Daver Cards, mananagot na po ang GMA sa pagkakataon na yun. So, ang kailangan gawin ngayon ng GMA, ano man ang ilalabas ng tape, kailangan may approval po nila. Hindi po pwedeng porket naka-black time agreement sila, ay parang ang concern lang nila, basta nakapagbayad naman sila at dahil meron silang agreement, meron silang kontrata. Ngayon, isinama na ng korte yung ano na yun. Kumbaga, accountability. It's Noontime Show carried a new title on January 6 episode. Tape aired the show as sa tahanang pinakamasaya with host Paulo Contis and former Manila Mayor Isko Moreno. TVJ meanwhile used EAT Bulaga on their TV5 show on the same date with them and their co-host singing the show original theme song and wearing t-shirt that bear the show's name. So, dapat po talagang gawin po ito ng GMA kasi kung malalagay po sila sa alanganin kapag po sila ay hindi sumunod sa korte. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating last update. Magbasa po tayo. Sabi po ng isang user, bakit nyo pinoproblema ang Tape Incorporated? Hindi nila kayo pinoproblema. Congrats Tape, ibigay nyo na ang titulo Atin ang Lupa. Wow, galing ha. Di naman talaga natin pinoproblema ang tape. Ang pinoproblema po natin, yung pagmamatigas po nila noon. At hanggang ngayon, dahil according to them, ay hindi pa raw tapos ang laban at sila po ay mag-aapela pa. Sabi naman ni Perdy de la Cruz, dapat po kasi noon niya pa pinalitan ang title nyo na kayo ang gumawa at bumuo para nakikilala nyo kayo ng husto. Kaso, nakipaglaban pa kayo at nakipagpaligsahan. Alam nyo naman na malakas ang TVJ. Good luck na lang sa bago nyong title tape. Ayun, this is real talk. Kung sa umpisa pa lang, binigay na nila po yan. Diba? Hindi na sila nakipagmatigasan. At binigay na nila freely. Baka mas marami pa pong sumuporta sa kanila at talagang magmahal sa kanila at tanggapin po sila, 'di ba? Kasi 'di ba? At least walang ganitong gulo. Pinadaan po nila at pinatagal pa nila, pinaprolong pa nila yung agony ng marami. At ngayon, syempre, makikita nyo po, ngayong tapos na, hindi na po nila gagamitin ang title na ito. Tignan natin paano nila muli itataas yung kanilang noontime program. Sabi naman ni Grave Keeper, sabi niya, ang mahirap sa tape ay short notice nila, kailangan gumawa ng bagong segments. True. Kasi nga 'di ba parang Saturday na kinabukasan, dami pa naman nilang inihanda doon. And Mr. Edward Sabinio na also said, congrats TVJ, congrats sa ating mga solid Daver Cards. Ayun, ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, At medyo medyo mainit-init pa po yung mga laban kasi parang naririnig natin na talagang lalaban pa ang tape. Sabi ni Arsenio Cavallero, tama si Buboy, ngayon lang tumama. Lot and Friends, dapat ang title ng show, ang tahanang may problema. Sabi naman po ng isang user, tigas ng ulo, generic, sa una pa lang alam na nila, talo sila, pero sumugal pa din. So ayan, suffer the consequences. At hindi lang yun, di ba mapapansin po ninyo, never na pong nagpa-interview ang tape. Ang nagsasalita lang palagi yung mga host, at saka nagsasalita din yung kanilang attorney. Kasi parang, syempre na rin yun for protection na rin po sa kanila, diba? Sabi ni Luisito Carlos, walang pwedeng umangkin sa Itbulaga, kundi ang TVJ, wala nang iba. Legit Daver Cards, panalo tayo. Ayan. True naman, dan tayo talaga, agree tayo lahat dyan. Salamat po Sir Luisito Carlos, at kung meron po kayong naisabihin o i-komento patungkol sa update natin, mag-comment lang kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.